Bago tayo magsimula mga kabayan, ang kwentong ito ay continuation ng kwento natin na Mutya ng Dalampasigan. Pwede niyong isearch yung kwento at makikita nyo yung full episode ni Crisostomo. At yung istorya natin ngayon, kung kainino niya pinamana ang Mutya ng Dalampasigan. Kaya naman ang katanungan mga kabayan, ano ang pangalan ng ating bida? Hashtag letter A kung Mando at hashtag letter B kung Sebastian. Kayo nang bahalang sumagot mga kabayan, ang bawat comment ay malaking tulong para sa ating YouTube channel. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Sebastian. Walang eksaktong taon. Camiguin. Ang tahanan ni Sebastian ay sa tabing dagat. Isang karaniwang bahay, kwadrado at may bubong na pawid. 15 taon na ang binata at nag-iisa na lang sa buhay dahil maagang namatay ang kanyang mga magulang. Nga pala, ang Camiguin ay mayaman sa kalikasan, lalo na kung pag-uusapan ay karagatan. May kilalang tao noon na kung tawagin ay Mang Crisostomo. Nababalitang biyasang manggagamot dahil meron siyang mutya ng dalampasigan. Palagi itong nakikita ng binata na napapadaan sa kanyang tahanan. Hindi maiwasang mapangiti at kumaway dahil palakaibigan si Mang Crisostomo. Paminsan ay binibisita siya ng matanda at nakikipag-inuman. Ibinabahagi nito ang naging karanasan, kung paano nagkaroon ng ganitong katangian, mga pamamaraan sa panggagamot, iba't ibang klasing kataga, maging ang mga pamamaraan kung paano tumugis ng elemento at aswang. Naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Nang lumipas pa ang mga panahon, si Sebastian na ang nagpupunta sa tahanan ng matanda. Napag-alaman niyang maliban sa isang anak na lalaki, meron pang dalagang anak si Crisostomo at umuwi lang to mula sa isla ng Siquijor. Hindi may pagkakaila na maganda ang dalagang ito. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Marie. Naiilang si Sebastian sa dalaga dahil meron siyang gusto dito. Napansin naman ni Mang Crisostomo ang kakaibang kinikilos ng binata. Paminsan ay biniro siya ng matanda na pwedeng ligawan ang kanyang anak. Nagkatitigan sila ng dalaga at hindi magawang makatagal ng tingin ni Sebastian. Ngunit ng kalaunan, naging malapit din siya kay Marie. Ngunit minsan lang sila kung mag-usap at simpleng sulyapan lang ang kanyang ginagawa. Tuwang-tuwa naman si Mang Crisostomo. Iba ang turing niya kay Sebastian dahil para niya itong anak. Palaging bukas ang kanyang pintuan kung nanaisin ng binata na bumisita sa kanyang tahanan. Hanggang sa dumating ang isang araw, masama ang pakiramdam ni Sebastian at dahil na din sa kapos sa pera, nagpunta ang binata kay Mang Crisostomo. Ngunit napansin niyang maraming tao doon sa bahay. Ang iba dito ay mga pasyente at lahat sila ay malungkot ang muka. Nakita ng binata ang asawa ni Mang Crisostomo na namamaga ang mga mata. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Aling Rosalinda. Nagmadali sa paglalakad si Sebastian. Sinalubong siya ni Marie at kaagad na niyakap. Nagulat ang binata sa pagkakayakap nito dahil ito ang unang pagkakataong nagyakap sila. Nakababa lang ang kamay ni Sebastian
Namula ang pisngi habang nakatingin sa isang banda. Si tatay, inaantay ka ni tatay? Maikling wika ni Marie. Napakunot naman ang mukha ni Sebastian. Sabay tingin kay Aling Rosalinda at kapatid na lalaki ni Marie na si Jerry. Nakita niyang tumango ang dalawa at pinapasok siya ng tahanan. Marie, anong ibig sabihin nito? Hindi ko makuha kung anong nangyayari. Wika ni Sebastian at bakas pa rin sa kanyang muka ang matinding pagtataka. Bumitaw sa pagkakayakap si Marie. Hinila ang kamay ng binata patungo sa loob ng tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian. Nakita niyang balisa ang mukha ni Mang Crisostomo at parang may matinding dinaramdam na sakit. Naroon ito sa sulok ng tahanan. Nakahiga sa isang mahabang upuan. Nakakumot ang kalahating katawan. Ayon kay Mary, ilang araw nang nakaratay si Mang Crisostomo. Nagsimula ito noong nagpunta siya sa Surigao upang manggamot. Gabi-gabi, sa tuwing tulog na si Mang Crisostomo, wala siyang ibang bukang bibig kung hindi ang pangalan ni Sebastian. Nagtataka naman ang binata kung bakit. Umupo siya sa paanan ng upuan. Hanggang sa biglang bumuka ang bibig ni Mang Crisostomo, lumuluha ang kanyang mga mata habang nakatitig sa binata. Ayaw ng anak kong lalaki na sumunod sa yapak ko. Gusto niya daw mamuhay ng normal. Sebastian, sa lahat ng taong nakasalamuha ko, ikaw lang ang nagbubukod tanging sinabihan ko ng mga karanasan at kalabad ko. Ito ay dahil hinahanda kita sa pagsapit ng panahon na mawawala na ako sa mundo. Hindi ko inaasahan na magiging maaga pala. Nagkaroon ako ng inkwentro doon sa Surigao. Didiretsuhin kita, iho. Isang tanong, isang sagot. Tatanggapin mo ba ang kaalaman at gamit ko? Oo at hindi lang ang kasagutan. Wika ni Mang Crisostomo at hindi nakakibo ang binata. Tumingin siya kay Marie. Hawak-hawak ni Marie ang kamay ni Mang Crisostomo habang lumuluha. Sumaglit ng tingin sa kanya si Marie at nagudyat ng isang tango. Lumipat ng pwesto si Sebastian. Doon siya naupo malapit sa ulo ni Mang Crisostomo. Marami po akong katanungan sa ngayon. Nabigla po ako at hindi ko inaasahan yung bagay na to. Kapag tinanggap ko po ba yung gamit, mawawala na po kayo. Kung ganun, ayoko pong mangyari. Ayoko pong mawala kayo sa mundo. Wika ni Sebastian at dahan-dahang tumutulo ang luha sa kanyang mata. Napangiti naman si Mang Crisostomo at sinabi nitong naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Dagdag pa ni Mang Crisostomo, hindi ibig sabihin kapag ibinigay ang gamit ay mamamatay siya. Depende pa rin kung kakayanin ng kanyang katawan. Dito na tinapik ni Mang Crisostomo ang balikat ng binata at sinabing ibuka ang kanyang kamay. Nakaramdam ng init sa katawan si Sebastian. Para bang gumapang ang init mula sa pagtapik ni Mang Crisostomo patungo sa kanyang balikat. Kinabahan ang binata ng sandaling ito, ngunit magpasaganon pa man. Inangat niya ang kanyang kamay at binuka ang palad. May inilagay si Mang Crisostomo na sobrang lamig na bagay. Pagkasilip niya, bilog na parang holen at kumikinang, kasing laki ng dulo ng daliri. Alagaan mo ang gamit na yan at sana'y maging mabuti kang tao. Mga karaniwang katagalang ang isasabay mo dyan. Meron ng pangkaraniwang lakas ang mutya. Ikaw na ang tumuklas kung ano ang lakas niya. Wika ni Mang Crisostomo. Hindi naman nakakibo ang binata. Naalala niya yung serenang palaging ikinikwento sa kanya ni Mang Crisostomo. Ito ang nagbigay sa kanya ng mutya. Ilang sandali pa, pinalabas muna ni Mang Crisostomo ang kanyang anak. Silang dalawa lang ni Sebastian ang naiwan sa loob ng kwarto.
Sebastiana, ang tanong na bumabagabag sa isip mo ay kung bakit ikaw ang napili ko at ano ang dahilan. Hindi bueno. Ang totoo, gusto kong ipagpatuloy mo ang landas ko na hindi ko na kayang tapusin. Sa Surigao, 3 elemento, 1 engkanto, mambabarang at 1 aswang. Lahat sila ay nagtulong-tulong upang patumbahin ang kaibigan kong manggagamot. Sinubukan kong isalba ang buhay niya. Pero sa halip na gumaling, lumipat sa akin ang sumpa. Ngunit namatay pa rin ang kaibigan ko. Sa ngayon, hindi ko alam kung kakayanin pa ng katawan ko ang sumpang ibinigay. Alam mong may katandaan ako. May tiwala ako sa iyo, iho. Dati pa kita inoobserbahan. Marami tayong pagkakapareho. Mabait, magpakumbaba, at kahit mahirap ang buhay, nakakaya mong magtiis. Tandaan mo, Sebastian, ilang araw mula ngayon, papasukin mo na ang mundong espiritual. Kailangan maganda ng katawan mo dahil malapit nang mangyari ang pagsubok. Alam ko ding may pagtingin ka sa anak ko at nararamdaman ko rin ang kaparehong pagtingin mula sa kanya. Naway maalagaan mo siya, iho, at kapag nawala na ako. Oh, bakit naman ganyan yung mukha mo? Bakit biglang kumukunot? Binibiro ka lang eh. Pero parang totoo na rin. Ikaw na ang bahala. Nga pala, hindi alam ng asawa ko na isang sumpa ang nangyayari sa akin. Ayokong madagdagan pa ang iisipin nila. Kaya't hanggat maaari, huwag mo itong sasabihin, Sebastian. Wika ni Mang Crisostomo. Mang Crisostomo, hindi ko alam kung paano magsimula. Saka kung ano yung mga una kong gagawin. Mawalang galang na po pero hindi ko pa rin maintindihan yung nangyayari sa ngayon. Tugon ni Sebastian. Sinabi ko naman sa iyong may gabay ka. Ito ang magdidikta sa anumang gagawin mo. Sa tingin mo ba handa din ako noon? Noong tinanggap ko yan, wala din akong ideya. Pero tinulungan ako ng gabay ko. Sige na, magpapahinga na muna ako. Wika ni Mang Crisostomo. Tumangulang ang binata at lumabas na ng tahanan. Naroon ang mga pasyente sa labas. Kinakausap ni Aling Rosalinda at panay ang tingin sa kanya. Sebastian, halika nga, iho. Nga pala, ito ang estudyante ng asawa ko, si Sebastian. Gusto mo ba silang gamutin, iho? Tanong ni Aling Rosalinda na siyang ikinagulat ni Sebastian. Nag-isip ang binata ng mabuti. Dahil parang alam ni Aling Rosalinda na pinagkatiwalaan siya ni Mang Crisostomo. Napatingin siya sa isang banda at halata sa mukha ang pagkalito. Hanggang sa biglang kumabog ang kanyang dibdib. May narinig siyang boses. Bulong ng babae at napakalamig pakinggan. Ayon dito, pwede niyang suriin ang ibang pasyente, ngunit may ibang pasyente na hindi na kayang gamutin. Napakunot naman ang mukha ng binata at kaagad niyang naisip na ito yung sinasabing gabay ni Mang Crisostomo. Hindi alam ni Sebastian kung ano ang gagawin. Hanggang sa bigla siyang nakarinig uli ng bulong. Sinabi nitong hawakan ng mutya at pakiramdaman ng tao kung anong sakit. Nang sandaling ito ay malapit ng magtakip silim. Pumasok na ng tahanan si Aling Rosalinda kasama ni Marie. Pagkasilip ni Sebastian ay nakita niya ang mag-ina na inaasikaso si Mang Crisostomo. Ilang sandali pa, lumapit sa kanya si Jerry. Ito yung lalaking anak ni Mang Crisostomo. Sebastian, may tiwala ang tatay ko sa'yo kaya ikaw yung pinili niyang kapalit sa akin. Sana wag mo siyang biguin. Nakikiusap ako sa'yo. Wika ni Jerry. Nagbuntong hininga si Sebastian. Pumunta siya sa may kamalig. Doon sa matandang tila namamaga ang binti. Kasama nito ang kanyang anak na lalaki. Nagpaalam siya kung pwedeng hawakan ang ulo ng matanda. Hindi naman nagsalita ang lalaki, kaya't hinawakan niya ang ulo ng matandang babae.
Maniwala man kayo sa hindi, biglang nanigas ang katawan ng binata at dumilim ang kanyang paningin. Nagulat si Sebastian dahil biglang nagbago ang buong paligid. Napunta siya sa maraming tao, para bang merkado. Nakita niya ang matanda na nakasagi ng isang tendera ng isda. Natumba ito kasabay ng pagtumba ng lamesa. Kumalat sa lupa ang maraming padinda. Paulit-ulit na nagbitaw ng mabigat na salita ang tendera. Sinabihan niya ang pasyente na hindi na ito makakalakad. Isang malakas na malediksyon ang pagbitaw ng salita. Naramdaman ng binata na sinamahan pa ito ng isang sumpa. Hanggang sa bigla siyang bumalik sa realidad. Hinihingal siya at pinagpapawisan ang noo. Manang, mukhang na malediksyon po kayo. Doon po sa may merkado may nasagi po kayo, di ba? Humingi po kayo ng paumanin sa kanya. At sabihin niyo po na hindi niyo po sinasadya yung nagawa niyo kung gusto niyo pong gumaling. Wika ni Sebastian. Nanlaki ang mga mata ni Jerry dahil ito ang katangian ng kanyang tatay. Tama po yung sinabi ni Sebastian. Yun lang po yung magpapagaling sa maganang paa nyo. Sabat ni Jerry. Halata sa mukha ng matanda ang pagtataka. Nagkatinginan sila ng anak na lalaki at sinabing totoong may nasagi siya sa merkado. Nagpasalamat ang matanda at aabutan sana siya ng pera. Ngunit umiling si Sebastian. Hindi na nagsalita pa ang matanda at kaagad nang umalis doon sa lugar. Isa-isang inalam ni Sebastian kung ano pang nararamdaman ng ilang pasyente. Mga partikular na sakit, kagaya ng nabate, napilay, nakulam, at mga ordinaryong sakit ng tiyan ang nararamdaman ng iba. Kaya naman itong gamutin ni Sebastian. Ngunit yung mga malubhang sakit na dahil sa pag-aabuso sa katawan, naisip ng binata na ito yung sinabi ng gabay na hindi na kayang gamutin. Kaya naman pinayuhan na lang ng binata na unahin munang magpakonsulta sa doktor dahil doon lang sila gagaling. Kinagabihan, nakatulala si Sebastian habang nakaupo sa kamalig sa gilid ng bahay ni Mang Crisostomo. Kita pa rin sa kanyang muka ang pagkalito, sobrang gulat at hindi makapaniwala sa sarili. Ilang sandali pa ay nagpaalam na siya upang umuwi. Ngunit pagkasilip niya sa bintana ng bahay, nakita niyang natataranta si Aling Rosalinda at panay ang yugyog sa katawan ni Mang Crisostomo. Ilang sandali pa ay bigla na lang itong umiyak. Tinawag ang pangalan ng kanyang mga anak. Dito na nakaramdam ng kakaiba si Sebastian. Mabilis siyang pumasok sa loob ng tahanan. Lumapit kay Mang Crisostomo at nakita niyang maputla na ang mukha nito at yung labi niya ay nag-iiba na rin ang kulay. Kinapa ni Sebastian ang leeg upang masuri kung may pulso, subalit hindi na ito pumipitik. Pinikit na lamang ng binata ang mga mata ng matanda. Tumalikod at naglakad patungo sa bintana at doon umiyak. Hindi nakatiis si Crisostomo. Umuwi siya ng tahanan at doon naglabas ng paghihinagpis. Naalala niya ang kabutihan sa kanya ni Mang Crisostomo. Ni minsan ay hindi ito nagbitaw ng mabigat na salita sa kanya. Kaagad pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ni Mang Crisostomo tungkol sa nakainkwentro niyang 3 klase ng elemento. Ito ang dahilan ng pagkakamatay ng matanda at binilin niya ito kay Sebastian. Nag-isip ng paraan ng binata kung paano niya matutugis ang mga kalaban hanggang sa muli siyang nakarinig ng boses. Hawakan mo lang ang gamit mo at palagi mong isipin na sasamahan kita at hindi kita iiwan. Wika ng kanyang gabay at yun na nga ang ginawa ng binata. Dinukot niya sa bulsa ang mutya ng dalampasigan. Pinikit ang mga mata at inisip ang nilalang. Ilang sandali pa, binuka niya ang mga mata at nagpakita sa kanya ang elemento. Ngunit nasaan yung tao ito? Nakatayo sa kanyang harapan,
at sinabihan siyang kailangan niyang maghanda dahil mahirap ang makakalaban niya. Kakailanganin niya ng matinding lakas ng pangangatawan. Dagdag pa ng kanyang gabay, ang susunod na tatamaan ng sumpa ay ang pamilya ni Mang Crisostomo. Dito na kinabahan ng binata. Nagtanong siya sa gabay kung ano ang maaaring gawin. Sinabihan siya nito na kailangan niyang magpunta ng Surigao. Puntahan niya ang bahay ng kaibigan ni Mang Crisostomo na isa ding manggagamot. Doon niya malalaman kung saan matatagpuan ang mga kalaban. Tumango ang binata at nang gabing yun, muli siyang bumalik sa bahay ni Mang Crisostomo. Nagpatulong ang binata sa pagpunta ng Surigao dahil wala siyang pera. Hindi naman tumanggi si Aling Rosalinda dahil hinanda na ni Mang Crisostomo ang lahat. Nay, pwede ko po bang samahan si Sebastian? Wika ni Mary. Pumayag naman si Aling Rosalinda dahil alam ni Mary kung saan matatagpuan ang bahay ng kaibigan ni Mang Crisostomo. Ngunit nag-aalinlangan si Sebastian. Nag-aalala siya para sa dalaga at maaari nitong maapektuhan kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit wala pa ring nagawa si Sebastian. Nagmungkahi naman si Jerry na sila na ang mag-aasikaso sa labi ng kanyang tatay. Pagsapit ng madaling araw ay umalis na ang dalawa. Sumakay sila ng bangka patungo sa Cagayan. Bumiyahe ng halos 5 oras patungo sa lugar ng Surigao. Hapon na nang makarating ang dalawa sa bahay ng kaibigan ni Mang Crisostomo at ang pangalan nito ay Tado. Naggulat si Marie. Dahil hindi pa naililibing ang kaibigan ng kanyang tatay. Ang tahanan nito ay malapit lang sa dalampasigan. Tinanong nila ang asawa kung bakit hindi pa inililibing. May mga kamag-anak pa daw na darating mula sa Maynila. Hindi na ito masyadong pinansin ng dalawa. Kahit merong pamahiin na bawal tumawid sa isang lamay kapag galing ka din sa isang namatayan. Hindi nila ito alintana. Lumapit sila sa bangkay ni Tado at dito hinawakan ni Sebastian ang mutya ng dagat. Nangilabot ang binata dahil nag-iba ang itsura ng mukha ni Tado. Parang demonyo. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Dito na binitawan ni Sebastian ang mutya. Ngunit nagbago ang buong kapaligiran. Napunta siya sa gitna ng kagubatan at merong tahanan sa gitna. May nakadungaw na sobrang pangit na tao. Hanggang sa bigla niyang narinig ang boses ng kanyang gabay. Binigyan siya ng babala na ang nakikita niya ay isang napakadelikadong tao. Sinabi rin ito na sa kanluran makikita ang lugar. Matapos nun ay narinig niya naman ang boses ni Marie. Niyuyugyug niya ang katawan ni Sebastian hanggang sa bumalik ito sa realidad. Sebastian, hoy! Ano bang nangyayari sa'yo? Wika ng dalaga. Wala. May iniisip lang ako. Tugon ng binata. Sabay silang lumabas ng tahanan. Sinabihan siya ni Marie na nakikita niya daw ang pagkatao ni Mang Crisostomo kay Sebastian. Madalas nakatulala, ngunit may pangitain na pumapasok sa isipan. Tama ba ako, Sebastian? Yun yung nangyari sa'yo, di ba? Anong nakita mo? Tanong ni Marie. Sa pagkakataong ito ay nais sanang magsinungaling ni Sebastian. Ngunit nakita niyang lumuluha ang mata ng dalaga. Lingid sa kaalaman mo ang lahat. Pero ang tinamo ng tatay mo, isang sumpa na nanggagaling sa napakalakas na elemento. Tatawid ang sumpa sa inyo kapag hindi ako gumawa ng paraan. Marie, nasa kanluran ng tirahan ng kalaban. Wika ni Sebastian. Nagulat naman ang dalaga sa mga sinabi nito. Ang buong akala niya ay malalang sakit ang tumama sa kanyang tatay. Ngunit isa palang sumpa. Alam ni Marie sa kanyang sarili na pinapapunta si Sebastian doon sa lugar upang tugisin ang kalaban. Kung ganun, sasama ako sa iyo.
kung anong plano mo, kasama mo ko kasi ginawa nila yun sa nanay at tatay ko eh. At ang sabi mo, madadamay kami sa sumpa, di ba? Kaya kailangan kitang tulungan. Buhay din namin to eh. Wika ni Marie na siyang ikinagulat ng binata. Napakunot ang mukha nito at tinitigan siya sa mata. Teka, anong ibig mong sabihin? Palagi kang sasama sa akin? Wika ni Sebastian. Napayuko naman ang dalaga at kita ang pamumula sa kanyang pisngi. Wala kasi 'di ba sabi mo damay kami? Kaya kailangan kitang samahan palagi para alam ko kung ano yung gagawin namin. Wika ng dalaga. Napangiti naman si Sebastian. Ikaw ang bahala kung gusto mong sumama. Pero kailangan na nating magmadali, Marie, bago pa lumipat ang sumpa sa pamilya mo. Wika ni Sebastian at tumango naman ang dalaga. Naging seryoso ang mukha nito. Hawak-hawak lang ni Sebastian ang kanyang gamit. Naglakad ang dalawa sa isang napakadilim na daanan. Hanggang sa biglang kumabog ang dibdib ng binata. Nagtayuan ang kanyang balahibo at nakaramdam ng matinding pangingilabot. Muling bumulong ang kanyang gabay at sinabi nitong malapit na sila sa lugar. Tumitig si Sebastian kay Marie. Nakita niya itong nag-aalala. Hindi mapalagay habang naglalakad. Hindi naman siya masyadong pinagtuunan ng pansin ni Sebastian. Dumiretso lang ito sa paglalakad. Hanggang sa makarating sa isang lugar na punong-puno ng matatayog na puno at iba't ibang klase ng punong kahoy. Nasa gilid ito ng kalsada. Napakadilim at sobrang tahimik. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ng dalaga. Marahang hinila. Sinabihang kailangan nilang tumalon patawid sa kabilang kakahuyan. Meron kasing kanal. Malalim ngunit hindi naman malapad. Naunang tumawid si Sebastian. Sumunod ang dalaga. Kaagad siyang inalalayan upang hindi madulas. Binaybay nila ang damuhan. Hanggang sa makarating sa isang maliit na daanan papasok ng gubat. Dito na naisip ni Sebastian na ito na ang lugar. Sinabihan niya si Marie na maiwan doon sa lugar dahil siya lang ang papasok. Ngunit pinilit ng dalaga na sumama kaya't wala din siyang nagawa. Nagbuntong hininga na lang ito at nagsimula ng maglakad. Ilang sandali pa, may naaninag silang kubo sa unahan. Tinititigan lang ito ni Sebastian habang papalapit. Hanggang sa naging malinaw na ang itsura ng kubo. Isang palapag ngunit malapad. May kumahol na aso na nagmumula doon sa kubo. Bumukas ang pintuan ng tahanan. At maniwala man kayo sa hindi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil yung dumungaw sa pintuan. Ito yung nakita niya sa pangitain. Isang lalaki na may napakapangit na muka. Walang pagdadalawang isip na pinuntahan ni Sebastian ang lugar. Napansin naman siya nung tao. Kita ang pagkunot sa mukha nito na animoy kinikilala kung sino ang paparating. Sino sila? Gabing-gabi na at nandito pa kayo. Bungad ng lalaki. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Sebastian. Kaagad niya itong kinumpronta. Sinabi ng binata na putulin na ang sumpa na ibinato sa dalawang manggagamot. Ginulat mo naman ako. Hindi ko naramdaman na paparating ang isang katulad mo. Anak ka ba ni Tado o anak ka ni Crisostomo? Kilala mo ba ako, iho? Ako lang naman ang ama-amahan ni Crisostomo, si Popong. Binuway ako ng isang sumpa, iho. Isang sumpa na ginawa ng asawa ko bago siya patayin ni Crisostomo. Uy, teka. Parang nararamdaman ko yung dugo na dumadaloy sa dalaga. Parang apo ko yan ah. Patay na ba ang tatay mo, iha? Wika nito. Nagalit si Mary dahil buhay pa ang ama-amahan ng kanyang tatay. Ito ang naglagay ng sumpa na pumatay sa kanyang ama.
Samantalang si Sebastian, animoy statwa na hindi makagalaw. Nakakunot ang mukha nito. Hindi niya akalaing may ama-amahan pala si Mang Crisostomo. Patuloy lang sa pagtawa si Popong. Naglakad ito palabas ng tahanan at kitang-kita ni Sebastian ang nakakadiring mukha nito. Ilang sandali pa, may napansin siya na nakatayo sa gilid ng bahay. Parang napakalaking tao at sobrang itim. Hanggang sa muling nagsalita si Popong. Nagsasayang lang daw sila ng oras ng pagpunta doon sa lugar. Mas mabuti daw siguro kung nanatili na lang sila sa tahanan at antayin ang kanilang kamatayan. Dito na nagsalita si Sebastian. Dinuro niya ang mukha ng matanda at sinabing ipapakain niya ang binitawang salita. Ano? Anong sinasabi mo? Binabantaan mo ba ako? Wika ni Popong. Kaagad na hinawakan ni Sebastian ang balikat ng matanda. Sinikmuraan ng buong puwersa. Kita ang pagdilat sa mga mata ni Popong. Napaatras siya at humawak doon sa bakuran. Sino ka? Bakit ganito kalakas yung ginawa mo? Wika ni Popong habang dumadaing. Kailangan ko pa bang magpakilala? Sa akin iniwan ni Mang Crisostomo ang mutya ng dalampasigan. Ako ang magpapatuloy sa sinimulan niyang landas. Wika ng binata. Ilang sandali pa ay nakaramdam ng pag-init ng katawan ng binata. Kasabay nito ang mga katagang binibigkas ng gabay na sirena. Kitang-kita kung paanong nabahag ang itsura ng matanda. Kagad itong naglakad papasok ng tahanan. Sinundan siya ni Crisostomo. Subalit biglang may sumulpot sa gilid ng tahanan. Isang napakalaking aso na may katawang tao. Napasigaw si Mary nang dahil sa kilabot. Samantalang si Sebastian naman ay hindi nakapaganda. Tumilapon siya palabas ng bakod. Marahang tumayo ang binata. Ngunit lumundag patungo sa kanya ang nilalang. Mabuti na lang at nakailag si Crisostomo at kaagad kumuha ng maipapalo. Subalit sobrang lakas ng nilalang. Paulit-ulit siyang natumba. Hanggang sa naisip ni Sebastian na hawakan ang mutya ng dalampasigan. Dito na nag-iba ang pakiramdam ng binata. Mula sa pag-init, para siyang binalot ng lamig. Magpasaganon pa man ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa muling pagsunggab ng aswang, sinalubong niya ito ng malakas na suntok. Tinamaan ito sa dibdib at maniwala man kayo sa hindi. Tumagos ang kamay ni Crisostomo sa likuran ng aswang. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang binata. Pinuntahan niya ang tahanan ni Popong. Sinipa ang pintuan at nakita niyang nakalatag ang napakaraming itim na kandila. Habang si Popong ay nasa gitna, tila nag-iba na ang kanyang itsura. Yung kaninang nakakadire ay mas pumangit. Bagyang umumbok ang noon na animoy nagkasungay. Hinihingal ang matanda. Batid ni Sebastian na hindi pa ito tapos sa pagre-ritual. Kaya naman dinakma niya ang damit ni Popong at hinila palabas ng tahanan. Nakita niyang umuusok ang bibig nito. Kaagad niyang inipit ang leeg at walang takot na binali. Ilang sandali pa ay nagliyab ang mga mata ni Popong, dahilan para mabitawan siya ni Sebastian. Narinig nila ang pag-ungol ng matanda. Kahit balina ang kanyang leeg, nagagawa pa rin itong makapaglakad. Pero ilang hakbang lang, biglang natumba ang matanda hanggang sa bigla itong nangisay. Pagod na si Sebastian ng sandaling ito, nakahawak sa magkabilang tuhod habang hinihingal. Sinunog nila ang tahanan ng matanda kasama ng kanilang mga bangkay. Hindi sila umalis sa lugar hanggat hindi natutupok ng apoy ang tahanan. Hating gabi na nang makauwi ang dalawa, walang kibuan. Kapwa may malalim na iniisip habang naglalakad. Napaisip si Sebastian,
na baka hindi maputol ang sumpa kahit namatay na ang gumawa nito. Kaya naman nang dahil sa matinding pag-aalala sa dalaga at pamilya nito, pagkabalik nila sa lugar ng Camiguin, inobserbahan niya kung ano ang mangyayari sa pamilya ng dalaga. Hanggang sa mabilis na lumipas ang ilang araw, linggo, umabot ng buwan at taon. Wala namang nangyari sa kanila at dito na napagtanto ni Sebastian na naputol na ang sumpa. Ngunit magpasaganon pa man ay hindi siya naging kampante. Kaya't lumipat na rin siya ng tahanan sa tabi ng bahay nila Marie. At ng kalaunan, nagkamabutihang loob sila ng dalaga at tuluyan ang naging magkasintahan. Patuloy niyang ginampanan ang landas ni Mang Crisostomo, ang landas ng pagiging manggagamot. Marami pa ring pumupunta doon sa lugar upang magpatingin sa kanya at lahat ng ito ay ginagamot niya ng walang kapalit. Lahat ay natutulungan niya. Sa tulong ng isang gamit, namut siya ng dalampasigan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating YouTube channel. Muli, kapag gusto nyo pa ng ibang istorya, pwede din kayong lumipat sa Ang Ninuno YouTube channel at meron din tayong Pintados. Muli, maraming salamat.